Okay, update lang tayo sa BTC. So, sa last update natin, no, medyo ine-expect ko na magbe-breakout tayo, no? At mga bandang 6,300 up until ito, no, 6,700, 800 yung inaabangan ko. So, nakapag-short ako dito. Bandang, hindi nga lang dito sa, nakapag-short pala ako dito, no? Sa 6,700 area. Basta mga banda dito sa 6,600, 6,650. Pero nagano ako, nagdagdag agad ako ng short ko kasi medyo maliit yung nilapag ko kasi medyo natatakot pa ako kasi yung inaabangan ko kasi bandang 6,800, no. So, dito pa rin yung drawing. Nabura ko yung iba kong drawing, no. So, binalik ko lang ulit. So, di ko sure kung accurate ba tong mga nalapag ko ulit na mga drawing. So, what tayo ng 4 hours saglit. So, ito, no, yung inaabangan natin na parang may some sort of paano nga ba to? Ganito ba to? Nakalimutan ko na. Ito ba yun? Yung breakout nito? Nakalimutan ko yung kung saan yung breakout. Parang ganyan nata yun. Naburo ko yung ano ko, yung mga drawing ko eh. Uh, basta parang ganyan nata. Basta parang ganyan. Hindi importante itong ilalim masyado. Ang importante meron siyang breakout retest, no? So, dito tayo sa mga area na to na medyo babounce tayo sa last update natin. Then, ang sabi ko dito, no, mas hindi ako confident dito sa short ko dito at yung hindi na ako nag-short dito kasi meron tayong invalidation, which is ito, no. Makikita natin nag-overlap tayo. Isang overlap, pangalawang overlap, then nag-dump, no. So kasi meron tayong 5 wave counts dito na 1 2 3 4 5, which is kapag nababalikan to, so mukhang confirmed na, no, na ano, no, kasi nag-higher high na, no. Mukhang confirmed sa at least sa impulse wave theory na kapag na-overlap ang macro wave ng potential mini wave, ito, no, potential mini wave tong ABC na to, no, nag-overlap, most likely baka hindi ABC to at baka impulse, no, impulse ang kakalabasan. So medyo na-confirm natin, okay, yung mga mini wave na nag-overlap sa macro wave, pwede nating maisip na okay, baka ano talaga yon, invalidation. Kaya hindi na ako confident na mag-short dito sa mga area na to, no. Yan. Nung nakita ko na to, okay, hindi na to fake invalidation at most likely magpapump pa to. Okay, so ang nasabi ko ata sa last video, no, meron tayong parang dalawang galaw dito. Either gagawa to ng 5 wave counts kung magpapump, no, 5 wave counts na ganito, or yung mas malaking 5 wave counts na ganito. 1, eto hindi pa natin nakikita to, no. 2, 3, 4, 5. Kasi may inaabangan tayong ABC correction dito. Na ganito, no, meron tayong potential na A wave, B wave, C wave, or baka dito na yung C wave. May mga times sa ganito ang C wave, ha. Basta meron siyang 5 wave counts. Mga ano to, no, mga parang hindi ko sure kung anong tawag dito, pero mga makikita ng mga tao dito para tong triangle wave na ganyan, na pennant, sabihin natin, pwede natin extend pa ng ganyan. Makikita natin meron tong 1, 2, 3, 4, 5 potential at baka mag-breakout to, no. So nasa ano to, medyo nasa radar natin to, no, na baka itong buong to part ng some sort of corrective move, hindi natin sure. Pero madalas kapag meron okay lang palang burin yun. Basta pag may makita tayong mga triangle wave na mukhang pennant na ganito, madalas 5 waves yung nasa loob nun at overlapping sila madalas, no. So actually, ngayon ko lang accidentally ko nakita to, no. Ngayon ko lang nakita. So double check lang natin. So meron tayong parang widening wedge ata dito, no. Widening wedge. Tapos parang ganyan. Diamond ano to? Diamond reversal pattern ba? Mukhang diamond reversal pattern, no. So may mga ganito, no. Teka lang, so meron tayong 1, 2, 3,
4, 5. Pero bakit tayo may pennant dito? So, medyo hindi ko rin, ngayon ko lang nakita to, no? So, siguro sa future, i-check ko muna to bago natin bigyan ng TA kasi medyo bago rin to sa ano ko sa ngayon ko lang nakita to no nung in-extend ko to no. Ngayon ko lang nakita. So may mga gantong klaseng pattern na diamond pattern na madalas reversal pattern yan, diamond pattern. Na ah meron tayong mga trend line na nag-create ng diamond pattern na reversal. Ang problema, hindi natin sure dito kung alin ang breakout niya. So parang ano to, no? Parang 50-50 to na pwedeng mag-break to the upside at mag-break to the downside to. At yung madalas sa target niyan, ganito kalalaki. No? So sabihin natin nag-break dito, expect natin 39K area, which is ito yun, no? Yung low nito. Punta tayo actually, pwede pa ba natin zoom out? Wala na, hindi na ma-zoom out ng mouse wheel ko. Pag breakout naman, sabihin natin dito, mga bandang 84K, no? So, nasa area naman yun ng mga siguro third wave ata ng impulse to the upside siguro. Na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 pa na hanggang 100K pa. So, possible man siguro yun. So, makikita rin ng mga tao to na baka may diamond pattern dito. Hindi ko lang sure. So, alisin ko na to. Next time natin siguro i-check. Pero, So, siguro, kailangan nating abangan to kung magbe-break dito. Ito no. Kung magbe-break tong tong malaking level na to. Kung mag-breakdown to, kailangan natin abangan tong uptrend line na to kung magba-bounce. Kapag nag-bounce kasi to, possibly baka mag-breakout to, no? So, madalas kapag nakakabuo ng pennant, 5 waves yung loob nun. Na 1, 2, 3, 4, 5, then breakout. Pero, hindi na, kung ang bilang natin dito ganito, 1, 2, 3, 4, tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi natin pwede i-include to. So, ibig sabihin ang bilang dapat nito mula sa ilalim. 1, 2, 3, 4, 5. Breakdown dapat ang gagawin nun na itsura kapag some sort of pennant ang ginagawa nito or triangle wave na sabihin natin baka diagonal na naman, di ko alam no? Di natin sure, pero ang alam natin dito, so brain ko lang tong mga to. Ayan, hindi natin siguro kailangan yan. Meron akong maliit na dito kasi nag-trade ako dito. Explain ko, may short ako dito, no? Dito banda. At to, nakalimutan ko na kung ano to. Ito yung breakout, yung invalidation point. So, alisin ko na tong invalidation point natin. Alam na natin na nagkaroon tayo ng invalidation at tumuloy nga to the upside. So, good sa impulse wave theory natin. Hindi pa tayo nabibigo ni impulse wave theory. So, potentially meron tong C wave, no? Ito yung minimum na masasabi kong galaw ni C wave, minimum. Kasi to, no? Kung titignan natin to mula dito sa, tama ba to? So, meron tayong A wave, B wave. Ang C wave umaabot ng ng 1.272. Pero may times na 618 lang siya, 0.618. Double check natin. Okay, ayun. So, pwede siyang maging 1.272. Kaya natin pinag-uusapan tong area na to, no? Na pwede tayong mag-higher high na mag-aaroon tayo ng ganitong kalalaking move. Na meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Kasi meron tayo dito sa 1.272 na potential puntahan. Okay? Pero meron din tayong yung mga 618 na ganito. At tatanda natin, ngayon ko lang nakita to, pwedeng kaya tayo nare-reject ngayon dito sa mga area to. Kasi baka meron tayong some sort of pennant. Ngayon ko lang nakita. So, medyo hindi ko sure.
Kailangan ko i-double check yan mamaya. So, nang hindi nagre-record. So, nasa ano siya? Nasa 0.618 siya ngayon. Area ng 618. At bakit siya dito banda sa 6,700 nag-reject? Makita natin sa 4 hours. Barin lang natin itong fibs natin. Makita natin dito sa 4 hours yung 6,800 area, no? So, ito rin yung abang ko, kaya medyo... So, meron akong short dito na maliit. Bumagsak. Tapos, nagdagdag agad ako dito ng medyo... saan ba yun? Dito banda sa 6,300 na medyo makapal. So, saan ba yun? 6,100 pala. Ito pala, 150 ng makapal. Tapos, nag-weak up pa, no? Kasi medyo malapit na siya sa resistance level. Pero, nag-higher high pa ng onte. Which is okay lang. Okay lang, nabingwit ako, pero nag-re-enter ako dito sa itong pinaka-weak up na ito, no? Ito, pinaka-weak up na yan. Kasi may nakikita ko dyan sa 1 hour na some sort of triangle wave ba? Teka, double check nga natin. Ba't nasa 1 minute ako? 1 hour pala dapat. Yan. Double check natin. Makita natin meron tayong push to the downside. Pwede natin mabilang to as 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5. 5 waves, tapos meron tayong potential corrective move pataas. No? So, ang itsura nito, parang may A, B, C, D ito. Nakalabasan. So, ganito yung itsura, no? Meron tayong A, B, C, D, E. Madalas kapag nakakompleto to ng 5 waves sa loob ng na pwedeng parallel channel or pwedeng mukha siyang triangle kasi pwedeng maging triangle to, no? Ganito yung itsura, triangle. Yan. Tapos sabihin natin deviation to, no? Na parang ganyan, expanding wedge na ganyan, gumare. So triangle pa rin naman ang itsura nito, no? Kung i-extend natin pa ganyan. Yan, magiging triangle pa rin naman yan. So minsan ginagamit ako lang ng parallel channel or ascending channel kung hindi ka ma-pinpoint ng maayos yung mga linya. Kasi no, ang kakalabasan nito pag ginanto mo to, no, i-expect mo baka dito pa pumunta yung price, no? Di na pumunta, no, makikita natin. So minsan meron tong abang na na ang tingin ng mga tao sa lang sa parallel channel lang, no? So nakapag-short pa ako dito. No, ito nag-short ako banda dito sa banda dito. Yan, kaso maliit lang yung dinagdag ko. I mean, maliit lang yung nilapag ko kasi medyo ina-expect ko baka dito pa. Yan. So bumagsak. Nagdagdag agad ako dito kasi kala ko babagsak na agad ng ganyan. So, winikip pa ako isa pang push up, no? Tapos dito lang ako nakapagdagdag. Kasi ngayon ko lang nakita tong A, B, C, D, E. Ayun yung mahirap, no? Para ma-confirm natin yung galaw. Minsan kailangan ipaano muna, anong tawag dito? Pabuuin muna yung pattern or pabuuin muna yung mga galaw ng ng market kumbaga bago tayo magkaroon ng move. So nakita ko to ABC, hindi pa rin nag-dump. Ang kinalabasan meron pang spam pump. Ayun yung yung mas sure kasi wala nang susunod dito sa letter E. Wala nang susunod, ayun na yung final. So high probability na kapag nag-pump pa to, ayun na yung final push to the upside, no? So nag-push down nga siya, no? So yung letter C pwede kasing dito na siya matapos, mag-dump na. Pero may mga times na gumaganto pa yan para sa letter E, no? Kung hindi siya impulsive. Kasi makikita natin dito, yung move nito parang hindi impulsive, no? At yung B niya, ang B niya medyo kakaiba rin, no? So pwedeng maging no? Maging expanded flat correction kunwari. Na ganito, no? So meron tayong A, B, C, then dump. Pero hindi siya nag-lower low. Mahirap ata mabilang yung nito, impulse nito. 1, 2, 3, 4, 5. Possible naman maging impulse kasi masyadong malaki yung 1 at masyadong maliit yung 3. No? Medyo mapapaisip kayo diyan, okay? Parang parang
parang hindi type of ABC correction to, ABC na ganyan. More like baka meron tong gantong klaseng ibang klaseng corrective move na baka ABCD na triangle wave. So anyway, ang push down natin yan. So meron na akong short dito, goods na to. So kaninang lang to, no, 12 AM. So di pa ako actually natutulog kasi binabantayan ko to, no. At meron din mga other projects akong ginagawa kasi, no. So sakto, breakdown, retest, then dump, no. So masasabi ba natin etong push down ba na to ABC correction, no? So possible maging ABC correction to, ha. So kailangan natin tignan yung potential C wave. Dapat hindi lumalagpas ng 1.618. Lumagpas na. Teka lang, baka mali kasi ano ko. Yan. Lumagpas na ng 1.618. Okay. Kapag lumalagpas ng 1.618, tumataas yung probability na may third wave dito. Okay? Kasi ang madalas sa target lang ng C wave maximum of 1.618 lang. Pag maximum of 1.618 lang, ang ma-expect natin, anong kasunod kapag lumalagpas ng 1.618? Third wave na. Okay? So medyo mataas na yung chance na magdadump na to. Okay? Tumataas na yung chance, ha. Ibig sabihin, kung sa long-term time frame, titignan natin, meron na tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave, at mag-aaroon to ng ABC correction. Sabihin natin ganyang kalaking correction, pero most likely hindi na mag-higher high dito sa 0 or dito sa number 2. Pwedeng mag-higher high sa number 2 pero medyo madalang mangyari yun. Madalas yun, sign of bullishness na yun kapag nagbe-break na ng number 2. Pero sa number 4, okay yun mag-break ng number 4. Then ito yung susunod na malakas na move na kung saan man paparating to. At ang kakalabasan, pwedeng buuin niya yung ABC correction to the downside, no? So ganito ang itsura, no? Teka lang, ha. ABC to the downside ba to? Sorry, teka lang, ha. So kung meron tayong A, B, C dito, most likely baka impulse to the downside pala to. Teka lang. Punta tayo ng daily saglit. So, burayin natin lahat siguro muna. Ito pala yung yung inaabang ko, no? Na potential may A wave tayo dito. Meron tayong B wave dito. At meron tayong paparating na C wave dito. So, meron tayong some sort of 1 wave, 2 wave, 3 wave, 4 wave, 5 wave na gano'n ang itsura. Potentially, So, paparating na to ng potential third wave. So, ganito ang itsura, no? Meron tayong possible first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Okay? Ayun yung nakikita ko sa ngayon. Hindi ko pa sure, pero since nag-aaroon tayo ng sa shorter time frame na may some sort of confirmation ng third wave dito. Actually, tignan natin sa volume. Okay, so yung volume nito may volume spike sa dump, no? Madalas ang ito yung starting point, no? Makikita natin dito banda. Ang starting point pataas yung volume kapag nag-aaroon siya ng third wave at volume spike sa third wave madalas. Okay? So makikita natin medyo flat, no? Ito, no? Oops, nawala ako yung mga drawing ko. Ayusin natin yan. Ginigilid ko sa left side kasi humaharang yung tawag dito. Yan, medyo flat at ito mabagal kasi Saturday, Sunday ito. Saturday, Sunday, sabihin natin pwedeng ganyan pa yung candles. Tapos mag-aaroon tayo ng spike, no? Pero hindi natin masasabi na third wave lang, C wave lang to kasi every dump niya meron pa rin siyang volume spikes. So tumataas yung probability na baka third wave nga to. Okay, so ang chances na bumagsak pa ito sa mga susunod na mga araw medyo mataas pa. Unless
Unless yun nga, no, baka magkaroon tayo ng ano, no, nang sabihin natin, ito yung first wave, may paparating tayong second wave. So, ang aabangan natin in case hindi pa to yung ano, hindi pa to yung C wave at A wave pa lang to, or sabihin natin one wave pala, sorry. So, kung tatandaan nyo, ganito 4 hours. So, meron tayong A, B, C na possible na umabot na 69k, 69, nice. Na ganito itsura, A, B, C. At meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na potential na gawin. Kailangan natin abangan na hindi tayo babagsak below 0.5 at 0.618 most likely. So, ang masasabi ko, basically, ang pinakatama dito yung basta hindi niya ma-lower low to. Pero kapag nakikita natin na bibreak niya na yung 0.5, first sign, medyo maliit na sign pa yon. Mas importante yung 618. Pero pag ito na bagsakan niya yung 618, yan, nabagsakan niya na ganyan, medyo tumataas na yung probability na babagsak na to. Okay? Tumataas lang hindi ko sure, hindi ko masasabing confirmed na babagsak ka. Kasi may mga corrective move na umaabot ng 0.88. Okay? Basta hindi niya ma-lower low to. Ito yung confirmation na dump kapag nag-lower low pa, no? Na bumagsak to dito, na bagsakan na lower low niya to, most likely may kasunod pang tuloy to the downside yun. Okay? Pero nga, kailangan natin na mag-rely sa probability talaga, no? Kasi kung dito medyo tataas yung chance ng pagbagsak pa, mas lalong tataas yung chance ng pagbagsak pa. Syempre kapag nag-lower low na, medyo confirmed na babagsak na, at next target ito na agad, no? Okay? So, ano pa ba? Meron pa ba tayo mapag-uusapan sa BTC? Abangan lang natin to. Paparating na yung FOMC meeting sa Wednesday. Wednesday ba? Double check natin. Daily. So, wala tayong trading idea dito, masasabi ko, kasi nasa bandang third wave or either ba kasi wave rin, hindi sure, no? Pero mukhang third wave tong ito, no? Ito yung yung tinatawag na na sa stock market, na pag makakita kayo ng tatlong candle na magkasunod na maliliit, na hindi naman maliliit to, no? Medyo mga big bodied candle na paumpisa. Teka lang, inom lang ang tubig, ha. Ang tawag ata nila dito, 3 black horses. Reversal pattern yun madalas. So, teka lang, ha. Tingnan mo natin yung yung date. Ito ba? Hindi. September 19 pala to. Also, basically, September 18 pala, no? Ano lang, late lang sa, or more like, tama, late lang sa atin kasi maaga tayo. Nasa maagang time zone tayo, kumbaga. So, technically, 18 na rin to. Ayun, Wednesday. Kasi September 19 na sa atin ng 2 a.m., no? So, sa 2 a.m., magkakaroon tayo ng matinding volatility dyan, most likely. Pwedeng mag-pump and dump yan. Lalo na kapag nagsalita na si Jerome Powell. So, ano ba sinasabi ko? Yung, 3 black horses pa tawag doon? Nakalimutan ko na. Hanap tayo ng reversal pattern na may 3 white horses. Wala. Madalas sa madalas sa ilalim or sa itaas. 3 white or 3 black, no? Parang ganito, no? 1, 2, 3 na 3. Ito medyo hindi parang inverse hammer to, no? Na bullish hammer. Wala akong makita na parang ganito ata, no? Basta yung magkasunod na tatlo, tapos magkakaroon siya ng parang mini recovery na ganito, no? Magkasunod na tatlo, may mini recovery, then magdadump. So, saan pa ba tayo makakahanap ng ganon? Madalas sa daily lang yun nakikita, eh.
Ito. Ito, 1, 2, 3. Mini bagsak. Tapos, bump. Ano bump? Di dump. Pump, sorry. Pump, no? Ito rin. Kaso wala tayong nakitang mini dump dito. Parang, ito ba? Hindi, dapat strong bodied. Ito. Tatlong strong bodied candle. 1, 2, 3. May konting, siguro, intraday na na dump ng onte para sa some sort of pullback din. Dire-diretso. No? So, ito yung bottom ng structure na to. Ito, no? So, tayo ko, consolidate tayo dito. Consolidation. Bottom ng structure na to, itong area to. Yan. Tapos, gagawa tayo ng tatlong ganito, no? Tatlong ganyan. Then, pump. Ang tawag dito, 3 white horses ata. Sa bearish naman, 3 black horses, kumbaga, no? Tama ba? Hindi ko matandaan eh. Madalas maliliit na mga strong-bodied candles sila. Yan. So, dito meron tayong saan ba? Basta banda na dito, no? Layo na pala natin. So, may potential na magkaroon to ng ng 3 black horses, kumbaga, kung sabihin natin ganito mag-close to. Makaka-expect tayo ng konting recovery, then isang dump. Okay? Reversal pattern yun madalas makikita nyo yung yung mga example ko. Nasa top siya banda, tapos magkakaroon ng isang red, pangalawang red, pangatlong red, tapos konting recovery na sabi natin konting green dito, tapos biglang dump. Mga ganun. Ayun yung mga ayun yung mga reversal pattern. O kaya pag sa bottom naman, magdadump dito kanyan, tapos magkakaroon siya ng green, tapos konting red, then pump bigla. Mga reversal pattern yung ganun, yung 3 white horses or 3 black horses. So anong meaning nun? Kasi merong impulse dun sa loob na yun. So makikita nyo, no? Kunwari for example, isang green, isang red. At bakit biglang nagpapump ng ganun? No? Impulse wave theory to. Impulse, correction, third wave, 4-5. Okay? So, hindi laging ganyan yan. Hindi laging ganyan. May mga times na magkakaroon tayo ng 3 white horses na ganyan. Kumari, tapos magdadump ng magdadump pa rin siya to the, basically, magdadump pa rin. Yun. Kasi mali yung bilang ng impulsive theory. Kaya ayoko ng pattern trading, no? Kasi kunwari, makakita tayo ng pwedeng masabi kaso malalaki yung wick na ito sa taas, no? Teka lang, ha? Ano bang magandang example na fake 3 black horses or fake 3 white horses? Kailangan strong bodied candle at konti yung wick sa ito example, no? Ay kaso hindi siya ito ang isa sa mga rule doon, kailangan nagko-close siya below doon sa previous candle eh. Teka. Ito hindi nag-close below sa previous candle. Hirap makahanap ng ganun, no? Kasi reversal siya eh. Hirap makahanap eh. Bira kasi medyo malakas na indicator yon na madalas sa ilalim or sa itaas. Baka makahanap tayo dito sa bandang COVID dump. Wala yun. Mga mahihinang candle to mga to. Ito, example na magandang no? Ito pala. Kaso to eh, confirmed to eh. 1, 2, 3. Nagko-close above. Ito, close above, pump. Wala tayong example na fake. Wala akong mahanap na basta, kung makahanap kayo, sabihan nyo ako, no? Kailangan nagko-close above or nagko-close below. Basta, close up, nalalagpasan nyo yung previous close, kumbaga. No?
So anyway, kailangan natin pag-ingatan to kasi may chance na yung start neto mag-dump na at baka double check nga natin yung news ulit kasi ang ang forecast ata 0.25 na na rate cut. Ayan, so ang forecast natin sa rate cut 25 basis points. So hindi ko sure kung paano makaka-affect to sa sa stock market or sa BTC, sa crypto. Pero pag ang kinalabasan 25 basis points nga pero hawkish si Jerome Powell, medyo napakadelikado nun. Baka magkaroon tayo ng mga massive dumps na ganyan. Sa tingin ko baka maging medyo hawkish si Jerome Powell kasi marami tayong masyadong mabilis yung pagbagsak ng inflation. So hindi naman siguro pwedeng 50 basis points agad kasi baka ang kakalabasan na baka nagpapanik ang Fed or nagpapakita ng some sort of nagkamali tayo ng napakatagal na rate hike at ang kakalabasan lalo magpapanik yung market. So ang sa tingin ko baka somewhere in the middle na bandang 25 basis points nga pero hawkish si Jerome Powell. Baka ganun yung mangyari. So ang kakalabasan, magdadump nga tayo pero hindi ganun kalala. Sa tingin ko baka ayun yung mangyari. Hindi ko sure hula ko lang yun. Parang estimation ko lang ng yung pinapakita kasi sa ating data ng pagbagsak ng inflation medyo mabilis. So actually sa tingin ko kailangan medyo bilisan din yung rate cut. Kaso pag 50 basis points agad baka naman mabigla yung market. So siguro 25 basis points muna ang forecast. So siguro may expect natin 25 basis points, then hawkish comments kumbaga, at baka mag-dump ng OTC BTC. Hindi ko na nahintay kasi inaabang ko rin, hindi ko na nahintay yung FOMC meeting kasi inaabang ko talaga tong 6700 800 area which is kung makikita natin dito. So last one na to para lang makita natin kasi makikita natin dito mula dito sa point na to, meron tayo ditong breakdown tapos ginagamit as some sort of breakout point na naman, tapos support dito, then resistance na makita natin so meron tayo resistance na naman. Kaya medyo importante yung 6900 to hindi ko sure So hindi naman siya perfect pwede natin masabi 6300 ganyan. Sa mga week down, ito week down, medyo mga lagpas ng onte. Yan, pwede natin 6300, pwedeng 6700. So hindi siya perfect. Kaya medyo takot ako dito mag-short agad ng malaki dito sa point na to kasi pwedeng banda sa 6300 na or baka sa 6800 pa or baka dito pa sa 65. Actually teka, baka dito na sa 6700, baka sabihin natin gano'n. So anyway, ay sa group date natin, abang na si DXY nagdadump okay. SPX mukha siyang magbe-breakout goods to. Pwede natin masabi may some sort of may head and shoulders pattern ba to? Wala ano lang to ganito lang to so mukhang mukhang correction, impulse, correction, potential impulse, tapos isa pang impulse possible na ganun mangyari. So ayun lang, ingat sa trades, GG's boys.